Kapatid? Yes, the Lord is faithful. Matapat po ang ating Diyos. At patuloy po natin yung nararanasan sa ating pong mga buhay. Isa po sa katapatan niya, mga kapatid, ay ang patuloy na pagpapaunawa po niya, pagtuturo ng mga katotohanan na kinakailangan po natin upang tayo po ay maging matatag sa ating pong pananampalataya. Wala po tayong ibang paghuhugutan ng katatagan, ng kumpiyansa, ng pag-asa, ng kapayapaan, ng katapangan, kundi ang mga natututunan po nating mga katotohanan sa salita ng Panginoon. Okay, pagpapatuloy po natin mga kapatid, ang tinatalakay po natin na mensahe every prayer meeting. The Holy Spirit, the elect, and the spiritual giftings. At pinupuntuhan po natin, nakapokus po tayo ngayon mga kapatid, sa pagkaunawa ng identity ng mga elect o pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos. Okay? Ang Diyos po ay naghirang. Sa karamihan ng mga tao, ang Diyos po natin ay naghirang. Ay bakit po siya naghirang? Para po gamitin niya sa kanyang gawain. Hindi po siya naghirang para iligtas lamang. Hindi po. Isa pong dahilan na ililigtas ang mga hinirang. Pero naghirang po siya ng mga tao mula sa karamihan para po magamit niya sa kanyang gawain, para sa katagumpayan ng kanyang gawain. Okay? Ang lahat po na nangyayari sa sanlibutan, sa ating lahat, sa mundo, ay ayon po sa pangunguna ng ating Panginoon. Ayon sa kanyang permissive will. Walang nangyayaring random sa buhay natin. Okay? Everything that happens is not just randomly happening. Hindi lang siya basta nangyayari. Alalang, nangyari lang, nagkataon, walang ganon. Meron pong Diyos, sovereign God, na nandyan po sa ibabaw ng lahat. Okay? Siya pong namamahala. Siya po ang kapangyarihan na nag-aalaw ng lahat ng bagay na mangyari. So, everything that happens, not just in your life, but in every aspect of everything, happens under the sovereign will, under the permissive will of our God. Everything happens according to the sovereign plan of the Almighty, all-knowing, infinitely good God. Okay. Ang nandyan po sa ibabaw ng lahat ay Almighty, all-knowing, at infinitely good God. Kasi yun ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid. Sa mga hinirang, lahat ng bagay ay lalakip-lakipin ng Diyos para sa ikabubuti nila. Kung isa tayo doon, para sa ikabubuti natin. Okay? At ang Diyos na nangunguna sa lahat, na makapangyarihan sa lahat, ay sabi dito, infinitely good. Pag sinabi natin infinitely good, wala po siyang paplanuhin at gagawin na hindi mabuti. Okay? Nakikita po natin yan sa creation, sa Genesis. Everything He has made is good. Sabi doon, di ba? Good. Pero merong isang creation doon na sinabi niya, very good. Sino yun? Nung kinreate niya yun, sabi niya, lahat ng creation niya, sinabi niya, and it was good. Meron siyang kinreate nung sabi niya, very good. Sino yun? Nung kinreate niya ang tao. Okay? Yung human. Kasi ang human, sa wangis niya. Kaya siya lang ang sinabihan doon sa Genesis na nung na-create na, it was very good. Okay? Ang Diyos na nasa ibabaw, mga kapatid, ng lahat ng pangyayari ay infinitely good. Kaya asahan mo, kung ikaw ay isa sa mga hinirang ng Diyos, asahan mo. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, ano man yan, problema, sakit, ano man yan, sa bandang huli, mga kapatid,
Dahil ang may akda niyan ay ang infinitely good God sa dulo niyan. Pakinggan mo mabuti. Mabuti yan para sa iyo. Okay? So, the elect or eklektos. Pinag-aaralan natin the identity of the elect. Ang pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos. Maraming nagcha-church. Maraming nagsasabing Christians. Ngunit nakikita ba natin sa kanila, o huwag na sa kanila, nakikita ba natin sa ating sarili ang mga identity o pagkakakilanlan na tayo'y mga hinirang ng Diyos? Sapagkat hindi po itatago sa atin ng Diyos ang identity. Hindi po itatago sa atin ng Diyos ang pagkaunawa, ang katotohanan, kung tayo po'y kanyang hinirang. Nilayon po ng ating Diyos. Ginusto po niya, pinlano niya at ginusto niyang ipaunawa sa atin. Kung tayo isa sa mga hinirang, layunin po ng Diyos, listen very carefully, layunin po ng Diyos na ipaunawa niyang mabuti sa atin. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, at malalaman niyo nga ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nilayon niyo ng Diyos. Pinlano niya na ipaliwanag sa atin ang katotohanan. Sapagkat alam niya na gagamitin natin ang katotohanan na yon para sa ating kaligayahan, kapayapaan, kumpiyansa, katatagan, katapangan, habang nandito tayo sa sanlibutan, sa mundo. Okay. So, ano yung previous learnings natin? Tapos na kasi tayo dito, pero magandang na ipapaalala sa atin yung mga previous learnings natin sa mga identity o pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos. Number 1, the elect wears wedding clothes. Ang mga hinirang ng Diyos ay nakasuot pangkasal. Okay, sabi ng Matthew chapter, nakalagay ba yung verse diyan? Sabi ng Matthew chapter 22 verses 8 to 14. Hindi naman natin nababasahin. Ano ibig sabihin ng the elect wears wedding clothes? Ibig sabihin, suot-suot nila yung regalo ng Diyos na pangkasal. Di ba papakasalan ng church ni Jesus Christ? Pagdating niya, papakasalan niya ang church. The wedding of the Lamb. Okay? Pagdating niya, yun ang mangyayari. The marriage in heaven, papakasalan niya. Sino? Ang church. Ang church kinocompose ng ano? Ng mga hinirang ng Diyos. Ang mga hinirang ng Diyos ay merong suot-suot. Ano ibig sabihin nun? Meron silang deposit sa kanilang buhay. Sino yun? The Holy Spirit. They have the indwelling Holy Spirit in them. Okay? And then, point number 2, natutunan natin, the elect are the faithful believers and followers whom Christ is coming back for quickly. Okay? They will be raptured before the great tribulation occurs. Sa ibang bansa po, parang nagsisimula na ang tribulation. Maybe it's not the great tribulation, but maybe it's the tribulation. Iba pa kasi yung great tribulation. Ang great tribulation is ito yung kapighati ang mangyayari sa mundo na wala nang hihigit pa. Hindi pa dumarating yon. Pero sa ibang bansa, kagaya ng nangyayari ngayon sa Ukraine, nagtatago sila sa pambubomba ng walang habas ng Russia. Kung sa atin nangyayari yon, mga kapatid, kung dito sa Orion nangyayari yon, nanginginig tayo. Kasi anytime, parang babagsakan tayo ng mga bomba dito. So nanginginig tayo sa takot. Ganon ang nangyayari sa ibang bansa, guys, sa Israel ngayon, sa Palestina, Okay? Maybe it is happening now, yung tribulation, not the great tribulation, but tribulation. Yung nangyari ngayon sa Taiwan, nabalitaan nyo? Sa Taiwan, Chinese Taipei, in 25 years, mga kapatid, ngayon lang na-struck ang Taiwan ng ganong kalakas na lindol. 7.5 to 7.8
magnitude sa Richter scale. Yun ang grabing nangyayari ngayon at may mga aftershocks. Kaya naman winarningan ang ilang baybayin sa Pilipinas at sa Japan na maaring magkaroon ng tsunami dahil sa nangyaring dindot. Maybe it's happening in every areas of the earth, the tribulation. Yung nangyayaring economic downturn ngayon sa mundo na hindi nangyayari ng matagal na panahon. Maybe it's a sign of tribulation. We don't know. Maybe nagsisignal lang Lord. Di natin alam. Ang mga elect, mga kapatid, kaya gusto nating maintindihan, ako ba elect ba ako? Ako ba hinirang ba ako? Kasi, pakinggan niyong mabuti, ang hinirang lamang, ang elect lamang ang babalikan ng Lord. Hindi lahat ng tao babalikan niya. Pag bago dumating ang Great Tribulation na hindi na mapapangalawahan sa mundo, bago dumating, kukunin niya ang mga elect ayon sa pinag-aralan natin last Thursday sa Thessalonians, di ba? Importanteng maintindihan mo, ako ba elect? Ako ba? Hindi yung masyado tayong lumulublob sa sanlibutan sa mundong ito. Nainisip natin, porque nagsalita lang tayo ng isang beses na, oh, Lord, ikaw ang Panginoon ko, ikaw ang tagapagligtas ko. And then, ayaw na nating sumunod sa Kanya. Ayaw na nating alamin ang katotohanan. No, hindi yun ang sign. Hindi po yun ang sign. Meron pong identity ang mga elect at pinag-aaralan po natin. Okay? Una, meron silang Holy Spirit. Pangalawa, they live a faithful, holy, righteous life. Kamukha sila ng buhay ni Kristo. Hindi sila kamukha ng diablo. Kamukha sila ng buhay ni Kristo. Okay? Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nangako siya na mabilis niyang babalikan ang mga elect. Mabilis niyang kukunin ang mga elect. Igagather niya from all corners of the earth. Igagather niya bago niya ibuhos ang matinding puot. Sa Kanya pa rin galing yon. Yung tribulation, kanino nang galing? Sa Kanya pa rin. Walang kakayanan si Satanas na wasakin ang mundo. Tandaan niyo yan. Hindi si Satanas ang may kapangyarihang magwasak ng mundo. Hindi niya kayang, hindi siya binigyan ng ganung kapangyarihan. Wala nga siyang kapangyarihan sa impyerno kagaya ng sinasabi ng mga movies eh. Sabi sa mga movies si Satanas, nang humahalakak siya sa impyerno, parang siya ang boss doon. Hindi ganoon ang katotohanan. Ang pinakapapahirapan sa impyerno ay si Satanas. Sino ang boss ng impyerno? Sino ang boss sa impyerno? Si Jesus pa rin. Okay? Siya pa rin ang makapangyarihan. Hindi si Satanas. Baka akala nyo si Satanas ang boss sa impyerno. Hindi. Sino nag-create ng impyerno? Ang Diyos pa rin. Yun ang nakasulat sa Biblia. Huwag tayo magpadaya sa diablo. Walang kapangyarihan ang diablo. Ang meron ang diablo, permissive will. Okay? Hinahayaan siya pansamantala. Pero wala siyang kapangyarihan on his own. Okay? Kaya suggest lang ng suggest. Tukso lang siya ng tukso. Kahit sa'yo nga, wala siyang kapangyarihan eh. Magkakaroon lang siya ng kapangyarihan sa'yo kung yung bulong niya, yung suggestion niya, ay tinetake mo. Okay? Doon lang siya nagkakaroon ng kapangyarihan sa'yo. Kaya sabi ng Panginoon, resist the devil and he will flee from you. Ganun lang siya saglit kung alam natin ang katotohanan. Kapag nandiyan ang diablo, nanunukso siya, anong sabi ng Bible? Resist the devil. Away from me, Satan, and he will flee. Okay? Bakit hindi siya umaalis? Because you are allowing him to stay in your life. Nagugustuhan mo kasi yung tukso niya eh. Kaya nandyan siya, hindi siya aalis. Pero kung i-resist mo siya, ibig sabihin, ang tawag doon? Itataboy mo siya. Hindi kita gusto dito.
Wala kang kapangyarihan dito, hindi kita gusto dito, layas. Pag pinalayas mo siya, wala siyang kapangyarihan na, ayoko nga, mag-stay ako dito. Wala siyang ganong kapangyarihan. Aalis siya. Yun ang sabi ng Biblia. Resist the devil and he will flee from you. Okay. And now, today's study. Ano ang study natin ngayon? Ayan. Ano ang identity ng isang elect o ng isang hinirang ng Diyos? The elect live in full assurance and confidence about their future glory in Christ. They are living a life with, isa-isahin natin. Yan ang elect, mga kapatid. Pangatlong identity. The elect live in full assurance, nabubuhay sila ng buong kumpiyansa, ng buong, ano yung assurance? Kasiguruhan, ng buong kasiguruhan, patungkol sa kung sino sila sa hinaharap. Okay? Plano ng Diyos na ipaalam sa atin yon, nalinawin niya sa atin yon. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang mga hinirang. Bakit niya nililinaw yung future ng mga hinirang? Sapagkat, mga kapatid, pakinggan niyo itong mabuti, hindi sasabog ang inyong pagpupuri at pagpapasalamat kung hindi ipapaunawa ng Diyos ng buong buo ano ang plano niya para sa inyo, magandang plano niya para sa inyo sa buhay na walang hanggan, sa hinaharap. Okay? Kaya lang nagiging makatotohanan ang worship natin, mga kapatid. We are worshiping Him in spirit and in truth because, sabi doon, nasa atin yung spirit at nasa atin yung truth. Okay? Alam natin yung truth at nasa atin ang spirit. Kaya sabi ni Jesus Christ, darating ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na magpupuri sa akin, na sasamba sa akin, ay sasamba sa akin sa Espiritu at katotohanan. Okay? Hindi tayo basta sumasamba sa Lord. Basta, Lord, gusto ko itang sambahin. No, hindi mo siya kayang sambahin on your own. Okay? Basta, Lord, nakikita ko sila, ganito ang pagsamba nila, sasambahin ako kagaya nila. No. You cannot serve God, you cannot worship God, you cannot praise Him on your own. No. You can only worship Him in spirit, dahil suot mo ang pangkasal, at dahil maliwanag sa iyo, itinuro sa iyo ng Diyos ang katotohanan. There will come a time when the true worshiper of God will worship Him in spirit and in truth. Okay, dahil papaalam na sa atin ng Lord ang katotohanan. At ang katotohanan na yon, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng full assurance and confidence sapagkat pinakita sa atin ng Lord ang future, about our future glory. At nakasulat lahat yan sa teksto na pag-aaralan natin. Isa sa mga favorite text natin, chapter ng Bible natin, mga kapatid, is Romans chapter 8. Kaya kung kabisado natin ang Romans chapter 8, mga kapatid, pagkabisado natin yan, hindi ka mauubusan ng kaligayahan, hindi ka mauubusan ng kumpiyansa, hindi ka mauubusan ng katapangan, hindi ka mauubusan ng kapayapaan, sapagkat naunawaan mo ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Okay. The elect live in full assurance and confidence about their future glory in Christ. They are living a life with, number one, no condemnation. Yan. A life, ang isang malinaw na pagkakakilanlan sa isang hinirang ng Diyos o sa isang elect, mga kapatid, namumuhay siya ng malaya. Namumuhay siya nang wala ng kahatulan. Alam niya na hindi na siya hahatulan at maliwanag para sa kanya yon. Listen very carefully, my dear brethren. Maliwanag ba sa atin at nagbibigay ba ng kaligayahan yon na alam natin na hindi na tayo haharap sa kahatulan
na kailanman hindi na tayo hahatulan at hindi na tayo mapupunta sa impyerno? Maliwanag ba sa atin yon? Or hanggang ngayon takot na takot ka pa rin? Dahil hindi mo lubusang naunawaan kung sino ka at hindi mo naunawaan ang kapangyarihan ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo para sa iyo. Okay? Condemnation free. God convinced every elect. Lahat ng hinirang ng Diyos ay kinukumbinsin niya, mga kapatid, by the truth about the power of their relationship to Jesus Christ. Okay? Unawain natin. Plano ng Diyos at nilayon ng Diyos, gusto niya at gagawin niya na lahat ng hinirang niya ay ipapaliwanag niya, ipapaunawa niya ang relasyon ng bawat hinirang kay Jesucristo at anong kapangyarihan mo. Okay? Ang isang kapangyarihan is no more condemnation. You are convinced by the truth about your relationship in Jesus Christ that there is no more condemnation. Wala nang darating na kahatulan sa iyo. Sinabi yan sa verse 1. May papakita pa natin, Midel. Sa verse 1 ng Romans chapter 8. Anong sinabi sa verse 1? Yan. Okay. Again, pag sinabi natin, therefore, ano ibig sabihin? It is a what? Conclusion. Okay? Ito yung isang conclusion. Napag-usapan na, napatunayan na. Therefore, conclusion na ito. It is concluded na. Okay? Kumpirmado na that there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Bakit walang condemnation? Balik mo, Midelsan. Bakit wala ng condemnation? Bakit wala ng condemnation, mga kapatid? Bakit wala ng kahatulan? Number 1, because we have been set free from the power of law, of sin, and death. Sabi diyan sa, yan, we have been set free from the power of law, of sin, and death by the power of Christ's grace. Saan napunta yung condemnation na yun? Bakit wala na tayong kakaharapin condemnation? Bakit wala na tayong kahatulan samantalang makasalanan naman tayo? Natanong ba natin sa ating sarili ba? Ay saan napunta yung kahatulan ng lahat ng ginawa kong kasalanan? Saan napunta? Okay, bakit wala ng kahatulan? Because our condemnation, mga kapatid, ay napunta na. Kanino? Kay Jesus Christ. Yung buong listahan mo ng pagkakautang sa tindahan, mga kapatid, may isang dumating na mabuting tao at lahat ng nakalista mo sa tindahan, may utang ba dyan si Yule? May utang ba dyan si Yule? Sabi niya. Marami nakalista. Hindi niya nababayaran kahit kailan. At tingnan mo nga yung listahan na yan, nung binigay, napakahaba ng listahan. Okay. Akin na lahat ng listahan na yan. Magkano ba utang? 1 milyon. O eto na ang 1 bilyon. Papayag ba si tindahan? Eto si 1 bilyon. Akin na yung listahan ni Yule. Akin na yan. Binigay si listahan. Ngayon, pupunta dun si Sister Yon. Sabi niya, magkano yung utang ko? Sasabihin, wala ka ng utang. Masayang-masaya pa si tindahan. Yuli, wala ka ng utang. Binayaran niya at ang binayad niya ay higit pa.
Okay? Higit pa sa pagkakautang mo. Sino nagbayad ng kasalanan? Sinong nanguha ng utang ni Sister Yoli? Yung mabuting taong dumating. Papagalitan ka pa ba ni tindahan? Masayang-masaya pa si tindahan nung makita ka. Dahil sa'yo, mas malaki yung nakuha niya. Ganun na nangyari sa atin. Jesus Christ is not just a payment, but an what? Overpayment for your sins. Kaya ang langit ay muling babalong ang kaligayahan dahil ang pinambayad sa utang mo na kokonti ay overpayment. Okay, naiintindihan natin mga kapatid? Kaya kapatid, sinasabi ni Jesucristo sa atin, sinasabi ng Panginoon sa atin, wala ng kahatulan na hinihintay para sa iyo. Bakit nasa ng kahatulan? Kinuha na. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kaya minsan hindi natin minimeditate ang katotohanan. Ngunit gusto ng Lord na makita natin ang katotohanan para sumabog naman ang kaligayahan natin. Para ang kaligayahan na yun ay maging matimyas at matamis na pagpupuri natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil naintindihan natin ang gravity, ang bigat, ang lalim, ang taas, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin, mga kapatid. Okay? Ang isang elect o hinirang ng Diyos ay namumuhay sa katotohanan na hindi na siya kailanman hahatulan sapagkat ang kahatulan niya ay kinuha na ng Panginoong Jesucristo. Okay? You have that assurance, kasiguruhan sa sarili mo, kapatid, dahil sa relasyon mo sa Panginoong Jesucristo na umako ng lahat ng kahatulan ng iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakakaraan. Your past, your present, your future sin has been paid. And your payment, and the payment is overpayment. Pastor, future sins? Pag di ako kapaniwala, future sins? Tatanungin ko kayo, anong taon namatay si Jesus Christ? Pag-aralan natin, AD? Okay, namatay si Jesus Christ, AD 33. Kailan ka pinanganak, Sister Aloha? Taon na lang, taon. 1981. Ibig sabihin, kulang 2,000 taon na ang nakakaraan. Namatay si Jesucristo para sa kasalanan mo. Sinong nauna? Ang kabayaran ng kasalanan mo o yung mga pagkakasala mo? Ano nauna? Bayan na ang kasalanan mo 2,000 years ago, ngayon ka palang pinanganak, 1981. Nagkakaintindihan tayo? Ano yung kasalanan mo? Future sins ba? Of course. Yung payment, AD 33. Ang kasalanan mo, 1981. 1,000 taon na ang dumaan, epektibo pa rin sa iyo ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Ganon ka-powerful ang kamatayan ng Panginoon. His death, pinag-aaralan natin last Sunday, is an overpayment for all our sins. Ibig ba sabihin, ganun pala. Bayad na pala lahat. Magkasala nga ako mamaya. Ganun ba gagawin natin? Ibig sabihin, hindi mo naiintindihan kung yun ang tumatakbo sa isip mo. Magpatuloy tayo. No condemnation in Christ Jesus. The elect are living a life with, number 2, they're living a life with, the elect are living according to
to the Spirit of life. Okay? Ang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, huwag na muna kayo tumingin dito. Mukhang naligaw pa. Hayaan nyo munang tumingin muna kayo dito. Focus muna kayo sa sinasabi ng message natin, mga kapatid. Okay. Ang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, ay namumuhay according to the Spirit of life. Ano ibig sabihin? Ang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, sila lang yung mga naboborn again. Hindi ka na born again dahil sinabi mo na, anong religion mo, bro? Ako? Born again ako. Paano ko nasabing born again? Doon ako nag-church sa Truth and Life. Yung Truth and Life ay born again church. Kaya born again ako. Hindi po gano'n. Okay? Magkaliwanagan tayo, mga kapatid. Hindi po gano'n. Gusto nating maniwala. Alam ng Lord, nakikita niyo sa atin, gusto nating paniwalaan na lahat ng miyembro ng Truth and Life Christian Church ay born again Christian. Yun ang gusto nating lahat. Sino dito hindi niya gusto na lahat ng nandito ay born again? Of course, lahat tayo gusto natin yun. Lahat ng kapatid natin sa Truth and Life Christian Church ay born again Christian. But that decision is not ours, hindi sa atin. Okay? At ang pagkakakilanlan ng isang hinirang ng Diyos, mga kapatid, sila yung mga naboborn again sa Spirit. Okay? At ang mga naboborn again sa Spirit, mga kapatid, ito yung mga makakaunawa ng katotohanan mula sa Diyos. Maririnig nila ang tinig ng Diyos at mauunawaan nila ang layunin at ang plano ng Diyos sa buhay nila. Lahat ng mga hinirang, mga kapatid, ay makakaranas ng isang experience sa buhay nila na hindi nila ninais, okay? Dumating sa buhay nila sapagkat yun ay biyaya sa kanila ng Diyos. Walang kinalaman. Parang ganito, mga kapatid. Sino dito, bago siya ipanganak, nung nasa sinapupunan pa siya ng kanyang ina, sino dito nagsabi, at meron ng kamalayan na sinasabi, Nay, panganak mo ako. December 25, kinakatok niya yung tiyan ng nanay niya. Pangalan mo sa akin, Yolanda, ha? Sino dito yung ganon? Yung merong ganong kamalayan bago siya ipanganak. Anong kinalaman mo nung pinanganak ka? Wala. Malalaman mo na lang isang araw, natututo ka at tatawag ka na ng Mama, Papa, pero taon na ang lumipas. Maybe kung magaling yung bata, maybe 6 months, 8 months, tumatawag na siya ng Mama, Papa. Okay? Wala tayong kinalaman sa born again experience natin. Ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon, nung tayo ay nakakaunawa na, mga kapatid, nung nauunawaan na natin, unti-unti na tayo nagkakamalay bilang isang bata, natututunan na nating kilalanin sino yung ating nanay at sino yung ating tatay. Okay? Kahit na yung tatay natin, sabihin natin, hindi kagwapuhan, hindi kagandahang lalaki, pero para sa atin, tanggap natin na siya ang ating tatay at pinagmamalaki natin siya. Okay? Doon pa lang dumarating yung tinatanggap kita bilang aking tatay. Doon pa lang natin iuusal sa bibig natin na dahil natuturuan na tayo, nagkakaroon tayo ng kamalayan dahil binuhay ng ating spirito, na born again na tayo, na unti-unti nating natututunan sa pamamagitan ng mga katotohanan, naiintindihan natin kasi binuhay ang ating spirit, doon pa lang tayo magsasalita at tatanggap na tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Aba,
Father. Doon pa lang. So ano na una? Ang pagtanggap mo sa Kanya bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ang pagtanggap mo sa Kanya bilang Ama, or ang iyong born again experience na wala ka namang kinalaman. Ano na una? Born again experience. John chapter 1, verse 13. It is not human decision, nor a husband's will, or a father's will, or a parent's will, not even your decision. You have been born by heaven, by God. Ang heaven, ang Diyos ang nagdesisyon para iluwal ka spiritually. And then, darating ang time na tatawagin mo siyang Abba, Father. Okay? Yun ang identity mo bilang isang hinirang ng Diyos. Darating ang panahon, patuloy kang makakaunawa sapagkat nasa iyo ang banal na Espiritu na nabuhay sa iyo. Binuhay sa iyo ang iyong Espiritu at makakaunawa ka. Okay? At ang plano sa kaunawang dumarating sa buhay mo, mga kapatid, mamumuhay kang kagaya ng Panginoong Jesucristo. Okay. And then, number 3. All the ano na natin kanina yan. All the righteous requirement of the law were fully met in us to Jesus' sacrifice. Nabanggit na natin kanina. And then, yan, nabanggit na natin, we are now living according to the Spirit of life, born again experience. Isa pa. Our minds are reset on the desires of the Spirit. Pagkakakilanlan ng pinag-uusapan natin. Tatanong mo sa sarili mo, ako ba'y elect? Ako ba'y hinirang ng Diyos? Anong takbo ng isipan na ito? Saan nakaset ang isipan na ito? Anong pinaggagawa ng isipan na ito? Kapag elect ka, kapag ikaw ay hinirang ng Diyos, ang isip na yan, mga kapatid, ay ang dating isip na makamundo, makasanlibutan, ay papalitan ng Diyos, i-reset niya according to the desires of the Spirit. You are no longer self-centered. You are no longer selfish. You are Spirit-centered, God-centered, righteousness-centered, Christ-centered. Okay? Papalitan niya ang spirito na ang isipan na yan, ang mindset na yan. Papalitan niya, mga kapatid, ng desires of the Spirit. Okay? Ano yung takbo ng mga anong mga proof niyan na ang mind mo ay napalitan na ng desires ng Spirit? Ang isip na yan ay punong-puno ng buhay at kapayapaan. Whatever is happening in your life, mga kapatid, hindi ka kayang igupo. Kalaban mo man na ng lahat, sinasabihan ka man ng masama ng lahat, pinag-uusig ka man, anumang masamang ginagawa sa iyo ng sanlibutan, maging parang unfair man ang buhay mo dito sa sanlibutan, parang walang justice ang pinagagawa sa iyo ng sanlibutan. Kapatid, hindi ka kayang igupo ng lahat ng iyon. Bakit? Dahil ang isip na yan ay punong-puno ng buhay at kapayapaan. Nangyayari sa iyo yung sinabi ng Panginoon na naparito ako upang bigyan ko kayo ng isang klase ng buhay. Anong klase ng buhay yun? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang elect, mga kapatid, ang elect, hindi na niya tinatanong yun. Nasa na ang buhay na ganap at kasiyasiya? Hindi niya tinatanong yun. Ang elect o hinirang ng Diyos ay namumuhay siya sa kapayapaan, sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kahit minsan, wala siyang pambayad ng kuryente. Kahit minsan, wala siyang trabaho. Kahit minsan,
Hindi siya nag-uulam ng masarap. But you have that peace. Kapayapaan na hindi malirip at hindi kayang ipaliwanag. Dahil ikaw ay hinirang ng Diyos. Dahil ikaw ay elect. Okay? Iyon ang isang proof na pinalitan na ng Lord yan. Hindi na yan makasanlibutan. Pinalitan na yan ng mga desires ng Espiritu na binuhay sa iyo ng Diyos. Because you are a born again Christian. Proof number 2, you are fully submitted to God's law. You are God pleaser, not man pleaser. May tatanong ako, mga kapatid. Huwag nang patanong. Statement na lang. Kapatid, hindi ka mapupunta sa impyerno, hindi ka hahatulan papuntang impyerno dahil may ginawa kang maganda. May ginawa ka sa past na maganda. No? Mapupunta ka ng langit at hindi ka mapupunta ng impyerno dahil may ginawa ang Panginoong Jesucristo para sa iyo. Doon nakatingin ang langit. Okay? Doon nagkakatotoo yung pinag-uusapan natin palaging verse. God made Jesus Christ. God made Him who had no sin to be sin for us so that through Him, we, the sinners, might become the righteousness of God. Kasi walang aakyat, walang pupunta sa langit na hindi righteous. Walang tatanggapin ng langit na hindi righteous. Ang lahat ng tatanggapin ng langit ay righteous. Naging righteous ka, kapatid. Naging matuwid ka sa harapan ng Diyos, not because of what you have done, but because of what Jesus did. Again, hindi ka mananatiling righteous dahil meron kang gagawin ngayon o may ginagawa ka ngayon. Nananatili kang righteous dahil may ginawa ang Panginoong Jesucristo para sa iyo. Okay? Again, hindi ka magiging righteous sa future dahil meron kang gagawin sa future. Magiging righteous ka forever, for all eternity. Kahit sa future, hindi dahil sa gagawin mo sa future, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Okay? The heaven is always looking upon what Jesus did back 2,000 years ago. Laging doon nakatingin ang langit para sa iyo. Yun ang relationship mo kay Jesus Christ. Okay? Bakit ka sumusunod pa? Yun lang naman pala ang titingnan ng langit. Bakit sunod pa tayo ng sunod? Because the Holy Spirit is living in you and you are fully submitted now because of that grace of God na nabubuhay sa iyo, kapatid. Yung mga hindi mo kayang sundin noon, yung mga ayaw na ayaw mong sundin, yung mga ngawit na ngawit kang sundin, kapatid, napakadaling sundin ngayon. Bakit? Dahil hindi ikaw ang totaling sumusunod, kundi ang Holy Spirit na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Siya ang nangungulit, nag-i-intervene, nangungulit, nagtuturo, nakikialam, at patuloy na nagbibigay sa iyo ng, sabi doon sa Philippians ba yan? God gave you the will and the Philippians 2:13. Philippians 2:13. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan para mag-isip at gumawa ng kanyang kalooban. Okay? Siyang nagbigay sa iyo ng kakayanan sa pamamagitan ng banal na Espiritong pinagkaloob niya sa iyo. And then, number 3, you are controlled by the Spirit of God. And then number 4, you are obliged to live according to the Spirit. Yan.
Ano ang hindi natin, mga kapatid, hindi natin ito maikakaila sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Pakinggan natin mabuti. Itong isang katotohanan hindi natin maikakaila. Okay? Ano yung katotohanan na yon? Kapatid, kahit mag-isa ka, kahit nasa kwarto ka, kahit walang nakakakita sa'yo, nararamdaman mo. Sa pag-iisa mo, nararamdaman mo, every time na dumarating ang tukso, every time na dumarating ang anumang kaguluhan, pandarayan ng kaaway, mararamdaman mo sa sarili mo, mga kapatid, you are obliged by the Holy Spirit na sumunod, obliged na maging makatotohanan, maging righteous, naging maging matuwid kahit walang nakakakita. Nandun palagi yung Holy Spirit na, huwag mong panoorin yan, huwag mong titignan yan, huwag, meron ba kayong ganon? Kasi kung wala kayong ganon, ay walang Holy Spirit na nagbabawal. Okay? Hindi natin maikakaila. Kung tayo'y tunay na hinirang ng Diyos, mga kapatid, we are obliged. Obligado tayo sa pamamagitan ng nagtuturo sa ating banal na Espiritu na namumuhay sa atin, nakikipamahay sa atin, mga kapatid. Na ituwid, managumpay sa mga temptasyon at sa anumang tuksong dumarating sa atin. We are obliged to do the right thing. We are obliged to be righteous. Okay. So marami pa ito. Pero mahaba-haba pa. Tatapusin muna natin dito. At least nakuha natin yung dalawang actually unang set pa lang pala. 4 na set to ng apat na set to ng pamumuhay bilang o identity ng pamumuhay bilang mga hinirang ng Diyos. Nandun pa lang tayo sa letter A. Hindi natin bubuksan yung B, C, at D sapagkat napakahaba, mga kapatid. Mag-stop muna tayo dito. So at least, pinakita sa atin ng Panginoon, ng ating Diyos, kung ano yung mga pagkakakilanlan. Para maliwanag nating masalamin, ma-assess sa ating buhay. Ako ba na nagsasabing Kristiyano? Ako ba na nagsasabing anak ng Diyos? Ako ba na nagsasabing born again? Nakikita ba sa akin? Nababanaog ba sa akin? Nagdi-display ba ang buhay na ito ng mga pagkakakilanlan? Okay? Sapagkat hindi yun tinatago ng ating Diyos. He has planned it. He purposed it na sa bawat hinirang niya, ipaunawa niya kung sino sila. Sapagkat ito'y makakatulong, ito'y magbibigay ng kapayapaan, kaligayahan, kalakasan, katatagan, katapangan, kumpiyansa habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito. Papurihan natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamatan natin siya. Tayo po'y manalangin. Close po tayo sa panalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O Ama naming dakila. Marami pong salamat, Lord. Hindi po kayo nagpapabaya sa amin na hindi po namin matutunan ang mga pagkakakilanlan, Panginoon, ng mga taong pinili mo at hinirang, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Ama, nilayan mo po, pinlano mo, nilayan mo, na ito po'y maunawaan namin, matutunan namin. Nilayan mo na hindi ito itago sa amin, sapagkat nalalaman mo kung ito ang magbibigay sa amin ng lubosang kaligayahan. Salamat po, aming Ama, sapagkat nagkakaroon po kami ng kumpiyansa at kapayapaan dahilan sa mga katotohanang ikaw din naman ang nagtuturo sa amin. Patuloy nga naming dalangin na naway ang marami pang katotohanan na hindi po namin lubos ang naunawaan ay patuloy mo pong ibigayan
at ipaliwanag sa amin upang mas lalo pong tumatag ang aming pong pagtitiwala, pananampalataya at kumpiyansa. At manatili po kaming matapang, nakatayo, nananagumpay sa anumang hamon na kinakaharap namin sa sandaigdigan, sa sanlibutan, sa buhay po na ito. Masalamat po. Binabalik po namin sa iyo ang lahat po ng papuri, ng parangal, ng pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen.